Kamusta naman liwat mga kabyanan? Nagabalik makita liwat sa inyong panimalay. Kag salamat gid sa Ginoo sa iya kusog kagabakod. Kagkaalam maginhatag sa aton nga makapanayon kita sa ining buluhaton. Salamat man sa imo labi na sa mga utod ko sa Ginoo sa inyo mga pag-share sa ining mensahe. Importante nga aton nga ipahayag ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo sa tunga sa madamo nga mga opinyon kag mabatian man naton nga mga mensahe sa social media, madamo nga mga claims, pero isa lang ang tandaan naton mga kabyanan, amo nga ang ginpahayag sa mga apostol si Kristo Jesus. Way nila ginpahayag ang ila simbahan, way nila ginpahayag ang ila sikta, way nila ginpahayag ang ila denominasyon, kay bangod nga ang mga apostles wala man nagpahayag sang ila grupo, which is may right sila nga ipahayag nga masiling nga intra amo di sa amon, kay amo gining matutuod nga simbahan na ginpondar sang Ginoo. Tituod man gid na kay sila gid malang una nga ginpondar sang Ginoo. Pero halong katabi sa Biblia, no, sa Book of John, Book of Acts, kon amo na ang mensahe sang mga apostles, kon balagin promote nila ang ila grupo o gin promote nila si Christ. Ang ginpahayag ya sang mga sumulunod sang atong Jesucristo, siyempre si Lord Jesus Christ. Isa na dira si John the Beloved. Sa sinatong series of studies, anta ang mga opinion sa mga katawhan na halungod sa atong Jesucristo. Diri kita sa Matthew 16, kag beginning with verse 13, siling diri, and when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" They said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets." So, isa kation, no, ang Ginoo sing dito sila sa Caesarea Philippi. Gipamangkot niya mga disciples, sino ako sa opinion sa mga katawhan? Whom do men say that I, the Son of Man, am? So, una pamangkot diri, ang gusto sang Ginoo nga mabalaan kung ano ang pagkilala sa iya sang iban nga tao. Kaso mula karon, no, di ba? Anong pagkilala sang madamo nga mga manugwali, no, kag reliyon sa kay Kristo Jesus? Sino siya? Kahit siyempre kabalon man kita nga sining aton present time, madamo sa masabat sa imo nga ti tawo lang siya, no? May masiling man nga propeta lang siya. May masiling nga isa sa ka maayo nga tawo. Di amo na ang opinion, that's why nga ang sabat diri sang mga o kon sang disciples nanungod sa opinion sa iban, nga siling siling nila ikaw si John the Baptist, which is not true of course, kay hindi siya si John the Baptist. O kon iban ang siling ikaw si Elias, iban si Jeremiah, o kun isa sang mga propeta o sang Diyos nga nagbalik, no, sa sining kalibutan. Of course, amo na yung opinion sa mga tao. Kung mamangkot ka lang ya sa madamo nga katawhan, bisan i-question mo na sa Facebook karon ka tidra ka makakuha guro sang makabig naton nga survey, no, of what people think about Jesus Christ. Who is Jesus Christ to you? Sabagay amo na ang pinakatima gid sang Life Word Ministry ang pagpamangkot sa niya question kapag pahayag kung sino gid bala si Jesus Christ. Ti na iya nga pamangkot gin sabat na iya sang pulong sang Ginoo nila ni John, ni Paul, ginpahayag nila kung sino si Christ, and even Peter. So ang kaduwang pamangkot diri sa verse 15, siling sang Ginoong Kristo, he saith unto them, "But whom say ye that I am?" Kung sa aton pa, ti sa inyo ya. Sino ako ya sa inyo? Sa ila, no, sa mga outsider dra o kung sino dra nga mga maalam nga mga tao, ang ilang pagkilala kay Kristo ya, tawo lang, propeta lang, maayo lang nga tawo, ti ila na yung opinion. Ti mga kabyanan, normal na yung mga opinion. Pero hindi dapat napasad ang aton pagtuo sa opinion sang tao. That's why ginahatag sa Ginoong Biblia, agud ngang aton iya faith mabase sa kamatuoran, no, based on the truth. Hindi lang niya sa mga marites o mga hinuring-huring sa mga tao. So sa pamangkot ni Christ, ang iyang mga disciples, kung sino ako sa inyo, si Peter nagsabat. Si Simon Peter, he answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." So according niya sa kay Peter, nga nag-represent niya sa mga tumulo, kaya itong nauna pamangkot, nag-represent niya opinion sang tao, nga wala man niya sang personal relationship kay Kristo Jesus. Sang ipamangkot iyang mga disciples, kay sa inyo yan, ang opinion nyo kay sumulunod ako, sumulunod kamo na akon, no? Kay sa akon kamo nagasunod, kay nagapati, sino ko sa inyo? So si Peter ang nagsawat dira,
Kaya natawag siya guro yang siya gidya ang natawag ang spokesman no sa group o kon pala wakalang gid saya no. Te ang sabat ang Ginoong Jesucristo sa iya, and Jesus answered and said unto him, sa kay Peter, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Amo na ang una gid nga ngalan ni Peter, si Simon, the son of Jonas. Flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So sila sa Ginoo Peter, wala niya gin-reveal sa imo sang imo kaalam mo kung sang unod lang. Ang ako na may sa langit, amo na naghatag sa imo sang kaalam nga masabat mo ni. That's why it's very important ang opinion sang tao kung kaisa, kung maayo man. Pero kung i-base mo ya sa truth, sa Word of God, ang opinion doesn't really matter. Kundi kung ano ya ang ginhambal sang Ginoo sa aton. That's why sila ganin ni Lord Jesus Christ kay Peter, wala niya nasandig lang sa imo kaalam, Pedro. Gin-reveal ini sang amay sa imo sa kalangitan. That's why naghambal ang Ginoo diri sa verse 18, And I say unto thee, now hambal yan kay Peter, that thou art Peter, ikaw si Pedro. And when you go back to the Greek word, the word Peter is actually Petros. Okay? Importante kayo na mo, hindi lang sa English word, kundi sa Grigo. Ya. Sa original text, ikaw si Petros. And upon this rock, okay? So inang word nga rock dira sa Greek word, hindi na Petros, kundi and upon this Petra. So, Petros and Petra, may diferensya agad. Petros, a small stone, which is Peter, no? Amo naging pangalan niya liwat sa kay Simon Peter, isa sa kabato, no? Pero wala gin pundar sa atong Jesucristo. Ti ko na mamati sa opinion sa iba ni. Pero based on the Word of God, ang simbahan ni Kristo Jesus gin pundarya sa Petra, hindi sa Petros. Now, sino ining Petra? Sino si Petra? Actually, represent ini sa kay Lord Jesus Christ. Kay bisan tun-an mo ang mga ginsulat actually ni Apostle Peter, siya mismo nag-admit, nagpati nga si Christ amo ang chief cornerstone. That's why kung mabasa mo sa nauna nga wali ni Pedro sa Acts chapter 2, actually ang ginapresentar ni Pedro dra, amo si Christ, nga amo siya ang pinaka-chief cornerstone. Kaginhambal man siya sinulat sa 1 Peter, 2 Peter, niya ang chief cornerstone niya, si Christ, hindi siya. So, sa sinalang nga pahayag, pamati tani, kita kay Pedro, hindi lang sa opinion kung sino dra nga magsiling si Pedro, ang founder, sa iya gintukod ang simbahan. Wala sa iya gintukod. Kundi sa iya nga pagkilala kay Kristo Jesus, sa gin-reveal magani sa amay sa iya, kaimportante kayo eh. I mean, kung hindi nila nakilala si Kristo Jesus, kaya kung ang pagkabig nila sa kay Jesus Christ, niya kasubong lang sang propeta, then the Church of Christ could have been founded in the words of the prophets. O kung sa tao lang, kung si Kristo Jesus, tao lang abi. No, sa pagkilala sang iban, kasubong karon nga may mga simbahan nga wala gapati nga si Kristo Diyos. Ti ang pundasyon nila, hindi Diyos eh. Kaya kung tao na si Kristo, it means ang ilang simbahan napasad sa tao. Ang reason kung nga pamangkot ni Lord Jesus Christ in question kung sino ako, agud maintindihan ta kung sino ang pundasyon sang simbahan nga pagkatukuron niya. Wala naghambal si Christ niya, Peter, you are the foundation. Kundi ang ini nga pululungon sa Matthew 16:18 naghambal nga, Peter, ikaw bato man, pero sa sining bato. And why siya ka-refer kay Peter? Sa ako nabot siyang balon. Because the foundation of the church of God is Christ. Hindi si Peter. Si Peter, isa lang na siya sang makabig natin nga disciple or apostle sang Ginoo. May importante siya nga buluhaton. And yet kung ano man ang kabuhi niya, no, si Peter, sa bagay, no, namatay magid siya nga ginbaliskad, gin-invert nga crucifixion kay hindi man siya gusto nga magparehugid siya sa iya nga master sa kay Lord Jesus Christ. So, depende na sa inyo biyan kung kabigon ta nga si Peter ang pundasyon or si Christ. Kaya ining word nga balya, upon this rock, I will build my church, na refer in aya sa kay Lord Jesus Christ. Siya ang pinakapundasyon sang simbahan. Siya actually ang author sinitanan. Kag siya ang pinaka-cornerstone nga mabakod kayo. Kag kung si Peter pahambalon, amon ni siya ang cornerstone, ining igang nga gin-reject sang mga Hudiyo, pero nangin stumbling block para sa ila, kay bangulwain laging baton si Kristo,
kaway nila ginbaton ang pundasyon sang simbahan. Kaya ang reason pagid kun nga ang impyerno hindi makadaog sini kay bangod nga ang simbahan sa Ginoo mabakod ginapundar sa bugtong anak sang Dios. Okay? So, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever shall loose on earth shall be loose on heaven. Tiway na niya na pasad kay Peter ya kay wala naman si Peter subong. That's why ang simbahan sa Ginoo no, ang liabi ginhatag sa simbahan sa Ginoo sa pagwali sa mayang balita, and the key to the kingdom of heaven is the gospel. No, ang mayang balita nga ginawalin nila ni Apostol Pablo nga amo siya ang gahom sang kaluwasan. So si Peter out of the picture siya, even though maginhimo man siya nga madamo nga mga butang no, sa contribution niya sa sinisimbahan ni Lord Jesus Christ, but never nga siya ang pundasyon ng simbahan. Isa pa, kung ginakabig naton nga si Peter ang pundasyon ng simbahan, kung tayo subong inang simbahan nga nag-claim sina, magtudlo sang insaktong doktrina, bisan sa kaluwasan na lang. Ti anong pagtudlo sang sina nga dako nga simbahan sa kaluwasan, nga tumanon mo ang mga sakramento, ang mga pagtudlo sa simbahan, ti sino makatuman sina? Amo bala ina ang mayang balita nga ginpahayag sa aton sa mga disciples, especially ni Paul. Anong mayang balita ang ginpahayag niya? Nga si Kristo Jesus ya among namatay, ginlubong apang nabanhaw. Kaya bisan sino nga magtuo sa iya, makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Hindi bala bisan gani sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So ang pahayag sa mga disciples ng Ginoo sa mga apostles nga si Jesus Christ ang foundation, kag siya man ang pamaagi niya ang tao makabaton sang kabuhi nga walay katapusan. Kaya may balita na hanungod kay Kristo Jesus nga siya iya amo ang nagbayad sa aton mga sala, kag maangkon naton ang eternal life kung kilalahon naton siya. So kung mabalik kita sa aton tong verse nga gintulan na hanungod sa ginhambal ni John, no? Sa John chapter 20 verse 30, ginhambal niya, these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. Padayon na ito ni mga kabyanan, and I hope nga magpadayon ka man sa pagpangusisa sini sa mga deklarasyon sa mga apostles kung sino si Jesus Christ. Kaya importansya sang pagtuo kag pagbaton sa iya bilang aton personal nga manluluwas. Kaya ang ginapresentar sa aton sang mga apostles kag sang pulong sang Ginoo, amo ang persona ni Christ Jesus, hindi ang grupo. Wala sila nagpresent sang ilang grupo, kundi nga ang tao makaangkon sang personal relationship with God through the Lord Jesus Christ. Ganito ito sa liwat, inyong kubos ng alagad paalam liwat. God bless us all.